Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Silipin na po natin ang ulo ng mga balita. Ronda Pilipinas. Seguridad ni Pastor Apollo Kibuloy sa paglandad sa Senado muling tiniyak ni Senador De La Rosa. Ronda Pilipinas. Bureau of Immigration at Philippine Ports Authority handa na sa pagdagsa ng mga pasahero sa Semana Santa. Ronda Pilipinas. Pagtaas ng kaso ng kolera sa mundo ibinabala ng World Health Organization. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, 11 katao patay sa engkwentro sa Pakistan. Ronda Pilipinas. Sa sports, 5 manlalaro ng St. Beda Red Lions sinuspinde sa Pinoy Liga next month Cup. Ronda Pilipinas. Sa showbiz, bahay ni Willie Revillame sa Tagaytay nabenta umano ng 3 bilyong piso. Ronda Pilipinas. Expired na lason, nakalalason pa rin ba? Tara, let's prove it! Ronda Pilipinas. At binenta ba ng asawa ang donated property ng iumao niyang asawa? Nakaw! Bawal ho yan! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes na. Ngayon po ay Marso 21, taon 2024. Sa ngalan po ni Dennis Antenor Jr. Drew, na sino po niyo makakasama hanggang alas 11 po tayo! Ronda Pilipinas. At sa rumoronda nga ang balita po ngayong araw na ito ng Huwebes, patuloy na makaapekto ang Northeast Monsoon o amihan sa Luzon habang easterly sa Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, inaasa magiging maulap ang papawarin. May manakanakang pag-ulan at pagkulog bunsod ng easterlies habang posible naman magkaroon ng flash floods o landslides dahil sa bagya hanggang sa malakas na pag-ulan. Naasahan din na maulap na papawarin na may kasamang mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon Province at Camarines Norte dahil sa Northeast Monsoon. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawari na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan bunsod ng amihan. Ronda Pilipinas. Muling tiniyak ni Senator Ronald Bato de la Rosa kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na walang mangyayaring masama sa kanya kung dadalo sa pagdinig ng Senado. Sa panayam ng DWIZ, binigyang diin ni Senator De La Rosa na bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ang kanyang serbisyo ay para sa lahat, hindi lamang kay Pastor Kibuloy. Nilinaw din ng mambabatas ang naging pahayag sa kanyang press con kahapon na tinitiyak niya lang
sa religious leader na wala itong dapat nakatakutan dahil ang Senado ay ligtas mula sa anumang panganib. Yung aking serbisyo publiko, walang pinipili ito. Pastor ka man, maordinaryong tao, kriminal ka man. Kung gusto mong yan yun ang kinatakutan mo, natakot ka sa buhay mo, kaya hindi ka pupunta sa Senado. Sabi ko nga, para sa lahat yan, hindi lang kay pastor. Because I want to preserve the image of the Senate as an institution na ito ay a very safe place. This is a very safe place. Hindi ka talaga, walang mangyayari sa iyo pag nag-attend ka ng hearing. Kung yan ang kinatakutan mo. Nanawagan naman si Senator De La Rosa sa tinaguriang appointed son of God na lumantad na sa Senado. Titiyak pa ni Bato na libreng makakauwi si Pastor Kibuloy matapos ang pagkatapos ng pagdinig at siya mismo ang tututol kapag ipinakontempt ang religious leader nang wala namang ginagawang masama. At the end of the day, I still respect kung ayaw niyang dumalo sa pagdinig na ito. Kaya ako lang nakiusap, kung pwede, mag-attend siya para matapos na itong issue once and for all. Hindi naman yung pag-issue ng warrant of arrest sa kanya ng Senado is a sign of punishment. Hindi po yun. Pag-issue ng warrant of arrest ng Senado sa kanya is to compel his physical presence during the hearing. Yun lang naman. Pagdating niya dito, kung wala naman siyang gagawing mga violation Hindi tama. na according Sa according rules. to the rules of the Senate na contemptible na actions, ay libre naman siya makauwi pagkatapos. Yan po ang tinig ni Senator Ronald Pato de la Rosa sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Ugnayan ng Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard pinaigting para sa kaligtasan at seguridad ng mga pasahero sa mga pantalan sa Semana Santa. Ang detalye ay di Patrol 5 Aya Yupanco. Mas lalo pang pinaigting ng Philippine Ports Authority o PPA at Philippine Coast Guard Southern Tagalog ang kanilang ugnayan para sa kaligtasan at seguridad ng mga pasahero sa mga pier o pantalan ngayong Semana Santa. Sa isinagawang coordination meeting, nag-usap ang mga opisyal ng PPA at Philippine Coast Guard para palakasin ang kanilang koordinasyon at tiyaking maayos ang mga sistema na ipatutupad sa mga pantalan sa Southern Tagalog na isa sa pinakamatao tuwing holiday. Layunin din ang pagpupulong na mapag-usapan kung ano ang pupwede pang maitutulong ng bawat maritime government agency para mapaganda pa ang serbisyo sa publiko. Kaugnay nito, magdi-deploy ang Philippine Coast Guard ng karagdagang K9 units at sapat na security personnel na katuwang ng PPA para sa pagpapatupad ng mga regulasyon. Tututukan din ang proseso sa mga pantalan upang maiwasan ang singitan ng mga sasakyan at pasahero na kadalasang nagiging problema kapag peak season para hindi naman mahirapan ang mga senior citizen o may kapansanan na babiyahe ngayong Semana Santa. Naglaan ng PPA ng dalawang electric vehicle sa loob ng passenger terminal building ng Port of Batangas. Ito is Batang number 5. Ay yung para sa Antelmata de Lakas, DWIZ. Nagbabalita na tama, nagbibingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Nakahanda na rin ang Bureau of Immigration sa pagdagsa ng mga pasahero sa mga paliparan sa iba't ibang bahagi ng bansa sa Semana Santa. Una na nga iniulat ng Department of Tourism na umabot sa 1.2 million ang mga dumagsang mga international visitors sa NAIA sa unang 2 buwan pa lamang ng taon. Sa panayam ng DWIZ, tiniyak ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na fully manned ang mga counter sa mga paliparan sa bansa kung saan nagdagdag sila ng mahigit 60 immigration officers. Ready po, particularly para dito po sa upcoming na Holy Week. Alam po natin na bubuhos talaga yung bilang ng babiyahe for the long weekend na maraming excited para dyan. So tayo po ay nagpuno talaga ng ating mga counters. Fully manned po yan. Meron po tayong augmentation team na idinagdag po. More than 60 immigration officers dinagdag po natin sa iba't ibang mga paliparan.
Pinaalalahanan naman ni Sandoval ang mga pasero na tiyaking dala ang mga kailangan nilang dokumento gaya ng passport, round-trip ticket at kung kinakailangan, yung visa kung kayo po ay mangingibang bansa. Nilinaw din ng immigration official na maaring kailanganin ng karagdagang dokumento para sa mga first-time travelers gaya ng secondary ID upang matiyak ang kanilang pagkakakilanlan at maprotektahan sila laban sa mga illegal recruiter. Yes, it's not necessary naman po na kapag first timer ay yun na talaga ay medyo mahigpit na talaga sa kanya. But siguro mas tinitingnan din po natin yung individual na yun. But siguro mga secondary IDs po ay makakatulong upang ma-verify po ang background ng individual na ito. Pag pinakita po sa ating immigration officer, ang tinitingnan po kasi natin dyan kung ang tao po bang ito ay na-recruit illegally at nagpapanggap lamang po na turista. Yan po ang tinig ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Sa iba pa ring paksa ng mga balita, kailangan na ng agarang aksyon laban sa tumataas na kaso ng kolera sa gitna nga ng kakulangan sa bakuna. Ayon sa International Coordinating Group Vaccine Provision ng World Health Organization o WHO, nanganganib ang milyon-milyong katao sa buong mundo sa kolera dahil hindi makasabay sa demand ang Eubiologics, tanging producer ng bakuna na mula sa South Korea. Matatandang dumoble noong 2022 ang bilang ng mga kaso na naiulat sa WHO mula sa nakaraang taon hanggang 473,000. Sinabi pa ng ICG na namamahala sa stock ng global cholera vaccine na maaari pang magpatuloy ang kakulangan ng bakuna dahil wala pang bagong manufacturer hanggang sa 2025. Kailangan po nila ng bagong manufacturer. Nabatid na ang pagtaas ng kaso ng kolera ay dahil sa kakulangan ng malinis na tubig, sabon at palikuran. Ronda Pilipinas. Samantala, mga senador, isang buwang nakabakasyon. Dahil Holy Week break po yan. Ang pag-uulat mula kay Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Nag-adjourn na kagabi ang sesyon ng Senado para sa higit isang buwan na bakasyon. Walang economic charter change resolution na inaprubahan ng Senado bago nag-adjourn, hindi tulad sa Kamara. Sa ngayon ay nasa committee level pa ang panungkalang economic chacha. Bago mag-adjourn, ipinaalala ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na kahit nakabakasyon o kahit walang plenary session, maaaring magsagawa ng mga pagdinig at investigasyon ang mga standing committee at special committee. Kabilang sa antabayanan ang pagbubukas ng investigasyon ukol sa manay paluging pagbibenta ng bigas ng National Food Authority at investigasyon sa pagtatayo ng mga estruktura sa may Chocolate Hills. Antabayanan din kahit bakasyon ang investigasyon sa mga reklamo at alegasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Oras na ito'y maaresto na ng mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms. Gayun din antabayanan ang mga committee hearing ukol sa panukalang pag-amyenda sa economic provision ng Constitution. Magbabalik ang sesyon ng Senado sa Abril 29. Ito sa Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Mamaya naman alamin natin kung ano yung magiging sistema naman ng mababang kapulungan. Samantala, Tara Basa Tutoring Program palalakasin ng DSWD. Ano kaya yan? Patrol 30, Jelly Mendez. Mas palalakasin ng Department of Social Welfare and Development ang Tara Basa Tutoring Program. Ito'y kasunod ng nilagdaang Memorandum of Agreement ng DSWD kasama ang Provincial Government ng Bulacan at piling State College and Universities ng Lalawigan. Ayon sa kagawaran, kanilang palalakasin ang programa na isang reformated educational assistance ng ahensya na naglalayong tulungan ng mga batang nasa grade 1 na bumilis ang pagbabasa sa tulong na rin ng mga college student.
Sila ang magsisilbing tutor kasama ang youth development workers na magsasagawa naman ng nanay-tatay learning sessions para sa mga magulang ng mga kabataan. Binigyan din ni Social Welfare Undersecretary Eduardo Punay na hindi papayag ang DSWD na mahirapan sa pagbabasa ang mga kabataan sa lalawigan ng Bulacan. Layo nitong matulungan ang mga kabataan na lumawak ang kanilang kaalaman at kahandaan para sa maunlad na bagong Pilipinas. Sa kabuang bilang, nasa 1,583 na college students mula sa Bulacan State University, Bulacan Polytechnic College at City College of San Jose del Monte ang inaasahang makikinabang sa Cash for Work program kapalit ng kanilang pagtuturo. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nagulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Balik tayo sa balita kaugnay po sa Semana Santa. Biyahe po ng mga eroplano sumampa na sa 6,000 pasero ang naitala sa NAIA Terminal 3. Kahapon pa lamang po yan. Sa wala nito, inaasang tataas pa ng 10% hanggang 15% ang nasabing bilang pagdating ng Semana Santa. Tiniyak naman ni Connie Bungag, Officer in Charge ng Manila International Airport Authority Public Affairs Department, na nakahanda na ang paliparan at sapat din ang bilang ng mga eroplano para sa inaasang bulto ng mga pasahero. Samantala, inihayag naman ni Larry Francisco, manager ng NAIA Terminal 3, na tuloy-tuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng pamunuan sa Pest Control Provider Service upang matiyak na hindi na mauulit ang insidente na nag-viral sa social media kung saan namataan ang mga ipis, surot at daga sa iba't ibang bahagi ng paliparan. Ronda Pilipinas! Tiniyak din ng MIAA na sapat nga yung mga babiyaheng eroplano sa NAIA Terminal, sa NAIA, kabuuan po ng NAIA sa Holy Week. At ayon nga po kay Bungag, ay nakikipag-usap o nakipagpulong na sila sa mga airline upang matiyak na hindi sila kakapusin ng mga eroplano at handa rin sila sa pagdagsa ng mga pasero. Binigyan din pa ng pamunuan ng NAIA na patuloy nilang tinutugunan ang mga problema sa surot nga at daga sa paliparan. Ronda Pilipinas! Speaking of bakasyon, kahit daw po bakasyon, Kamara, tuloy ang trabaho kahit Holy Week. Ang pag-uulat naman mula kay Patrol 11 Dina Nolasco. Formal na nga ang inanunsyo ni House Speaker Martin Romualdez na magpapatuloy pa rin ang mga pagdinig ng ilang mga komite sa Kamara kahit na naka-session break ito sa Semana Santa mula ngayong araw, March 21 hanggang April 28. Layo ng naturang desisyon na magpatuloy sa mga pagdinig upang agarang matugunan ang mga mahalagang panukalang batas at issue na kinakaharap ng bansa. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, pagpapakita ito ng dedikasyon ng Kamara sa pagtupad sa tungkulin bilang mga mambabatas at pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Mabatid na kahapon bago mag-adjourn ang sesyon ng Kamara, ipinasa na ang lahat ng mga prioridad na panukala ng 19th Congress, kabilang na rito ang Resolution of both Houses number 7 para sa isinusulong na pag-amyenda sa economic provision ng saligang batas at ang House Bill 9710 o ang pagpapawalang bisa sa prangkisa ng SMNI. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Speaking of panukalang batas, panukalang ideklara na protected areas ang 11 lugar sa bansa, nasa plenaryo na ng Senado. Nagbabalik si Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Inendorso na sa plenaryo ng Senado ang panukalang ideklara ang 11 lugar sa bansa bilang protected area sa ilalim ng National Integrated Protected Areas. Sa Senate Bill 2252 na inisponsora ni Senator Cynthia Villar, pinadideklara bilang protected area ang Paway Lake sa Ilocos Norte, Aurora Memorial Protected Landscape, Mount Sutut sa Tarlac, Las Piñas, Parañaque Wetland Park, San Francisco Protected Landscape sa Quezon, Mount Masaraga sa Albay at Tacloang and Tandog Group of Island
Natural Park sa Guimaras. Ayon kay Senator Villar na chairman ng Senate Committee on Environment, layunin itong protektahan ang naturang mga habitat kasama na ang climate mitigation. Bilang protected area, marami anya naninirahan dito mga endemic species, dapat lamang daw na protektahan ang economic system laban sa anumang panganib. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Expired na lason, totoo nga ho ba ito? Totoo nga kaya? Expired daw na lason, nakakalason pa rin ba? Alamin nga ho natin yan. Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Curious ka din ba kung effective pa rin ang lason kapag ito ay expired na? Tara, let's prove it! Ayon kay Eliza Montero, isang registered pharmacist, ang lason ay kagaya lang din ng gamot na may expiration date. Nababawasan ang bisa ng lason pero still nakakalason pa rin kahit expired na. Depende pa rin daw ang paggamit nito sa kung okay pa ang amoy, itsura o texture kumpara sa mga lason na bagong gawa pa lamang. Ayon sa mga eksperto, ang lason itself ay merong hazardous chemicals. Kung ma-expire siya, mababawasan lang ang bisa nito pero delikado at nakakamatay pa rin. Kaya kung plano mong lasunin ng mga daga, ipis, langaw, mas epektibo kung hindi pa expired ang lason. Pero siguradong tepok ang mga peste. Mga kastig, handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito ninyong esports? Sa Arena Plus, astig sa sports, siguradong magpapabago ng paraan ng inyong pag-enjoy sa mga paborito ninyong laro. Pwede mong i-stream ang mga live games ng local at international sports sa internet at sa inyong mga telepono. Maging up-to-date sa latest score sa libu-libong games worldwide. Kasama dyan ang PBA, NBA, PVL, soccer, yung ibang basketball league, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience, ang official Astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay ninyo? Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, Astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Babalik po ang Ronda Pilipinas makalipas lamang ilang mga paalala. Oras! This time check is brought to you by Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. 10:27. Ronda Pilipinas. Alright, tayo pa na sa ikalawang bahagi na po ng Ronda Pilipinas. Sa pagkakataon ito, tayo po ay pinalad sapagkat makakausap po natin sa kabilang linya po ng komunikasyon. Alamin po natin kung ano na po ang update kaugnay sa PUV modernization and of course yung PUV consolidation na hanggang Abril at 30 na lamang po ang deadline. Habang pinag-usapan ho natin ito ay abalang-abala rin po ang mga mamang tsuper, mga operator. Yan, eto po, nasa kabilang linya po natin ang Pangulo po ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas, LTAP, si Orlando Calando Marquez. Magandang morning, Calando. Ay, good morning, Sir Drew, at good morning sa milyon-milyon na nanonood at nakikinig sa iyong programa. Salamat, Calando. Hingi lang kami ng update. Ano na ang nasang ilang porsyento na ba sa inyong hanay hanggang April 30 na lang yung modernization, yung consolidation ng mga prangkisa? Kahapon, as per Chairman Guadis, dahil siya naman po yung namamahala ng consolidation ng public transport nationwide, sa aming hanay sa PUJ ay umaabot na ng 86% nationwide ang nakapag-consolidate. Kaya tayo naman ay nagpapasalamat sa ating mga kababayan. Unang-una ay sana ang ating pakiusap din ay huwag iwanan yung ating sariling transport industry na PNS compliance yung ating jeepney dahil nga naghihingalo na yung ating jeepney
dahil nga unang-una ay yung ating pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas ang ating ipinapakiusap, umaapila tayo sa sambayan ng Pilipino na sana naman ho ay hindi na maulit yung nangyari nung nakaraan na out of 14,000 na pinalitan na jeepney ay minibus lahat ang inilagay. Kaya tayo ay nagpapasalamat kay Presidente BBM, Bongbong Marcos, na siya mismo ang nagtutulak na talagang huwag naman iwanan yung ating sariling transport industry na tinagurian na pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas ng kanyang ama na dating Pangulong Marcos Sr., siya ho yung nagproklama ng pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas. Oo, meron pa lang mga umaapela dito sa piston pala, binababawi nila yung consolidation ng mga prangkisa nila, Kalando. Matapos nga mapag-alamang hindi daw huli-hiti mo yung kanila kung mga sinalihang kooperatiba. Anong reaction nyo doon sa mga ganyan po mga naglabasan pong balita, Kalando? Alam mo, yan naman po ay lantaran naman na sinasabi natin na sila ay sumapi na peke. Kasalanan nila kasi dahil bago ka sumapi, mag-verify sila. Dahil through internet na natin ngayon, online ay eh. makikita mo na kung lihitimo yung mga kooperatiba yan o hindi. Kung yan ba ay kurokotiba o kooperatiba. Kasi ayan ho ay talagang wag naman natin ibunton lahat sa gobyerno natin. Opo. Na yung kasalanan ni Pedro, wag naman sanang kasalanan ni Juan. Na kung tao ang nagkasala, wag naman gobyerno ang ituro natin na magkasala. Bumuahin siya ba yung gobyerno na nagpapaluko sila? Ay ipapakasalanan nila lahat kay Presidente Bongbong Marcos. Wag naman ganon. Kailangan ho tingnan natin yung sistema, tingnan natin ho ano ba ang dapat gawin. So, yan ho, kasi mga nagpapaluko dyan, minsan, gusto nila talagang maluko dahil alam naman nila kung nasaan ang pintuan ng gobyerno, bakit sila sa picture lumalapit? Oh, okay. So, may mga ganun pa rin instances, no, Kalando? Well, anyway, hindi nawawala yan. Kumbaga, ano na yan? Sakit na yan, Kalando. Doon tayo sa iba pang mga, ito yung decision ng Supreme Court, baka pwedeng hingin namin reaction mo. Doon sa yung Supreme Court, yung decision nila na hinggil doon sa PUV modernization, umaapela kasi itong Bio Association Incorporated na irekonsidera yung naging pasya nga ng SC na ibasura yung kanilang petisyon. Alam mo, Sir Drew, unang-una, ginagalang natin ang majority decision, taong bayan, di ba? Dahil kung baluktutin natin na yung nakakarami na gusto ang modernisasyon, alin bang susundin ng gobyerno? Yung bang nakakarami o yung kukunti lang? Parang nanalo na halimbawa, barangay eleksyon, municipal eleksyon, Pilipinas na botohan. Ibig mo bang sabihin kung mo nag-apila yung kukunti ang boto, papaupuin mo? Kagaguhan po yan. Katangahan po yan. Sorry po sa aking word. Pero dapat tingnan natin ho yung proseso ng batas. Huwag sana natin lang ho ang pakiusap ko. Yung batas ay huwag nilang gawing gatas. Well, talagang abangan natin yan. By April 30, wala na itong extension, Kalando. At sa inyong side, mukhang kitang-kita naman namin, abalang-abala kayo, pinopromote nyo yung talagang original na mukha ng jeep. Yung high-tech na jeep, Kalando. Aircon, mas malaki, mas konbinyente, komportable ang pagsakay. Yung talaga original, hindi ito minibus, Kalando, di ba? Alam mo, Sir Drew, salamat unang-una sa inyong DWIC na tumutulong kayo at hindi kayo nagsasawa na tumatawag sa akin at ikinapaliwanag natin. Ako po ay humihingi ng paumanhin. Yung medyo manghang na sinasabi ko, kasi kung hindi natin lagyan ng hanghang, wala hindi tayo natatauhan Puro na lang karapatan, ang dulo kamatayan. Di ba? Progresibo ng ating bansa. Tayo na lang ang nahuhuli.
Kung sila ay nagpapalit ng mga cellphone nila ng mga bakabago, bakit yung sasakyan ng ating mga kababayan na ito po yung trabahador na bumubuhay ng ekonomiya, bakit ayaw nilang i-modernize yung sarili nilang sasakyan na pagmumukha ng Pilipino? Ang masakit kasi na katotohanan, Sir Drew, na nangyari, yung 14,000 na jeep na tinanggal nung nakaraang administrasyon, ang itinalit lahat ay minibus. Minibus. Isa na po ako sa masama ng loob. Kaya wag naman sanang gawin tanga ang Pilipino. Kung jeep yan, ay jeep talaga yan na modernized, na PNS compliance. Huwag naman sabihin mo na isulat mo sa isang minibus na ang pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas ay jeep, ay ilalagay mo sa minibus na modernized jeep. Huwag naman sanang gawin tanga ang Pilipino. Yun lang. Kapala Calando, ano ang magiging base fare daw kapag lumarga na yan? Yung mga pinakikita niyo, yung iba pang mga modernized jeep, yung original na mukha ng modernized jeep. Magkano magiging base fare nitong mga ganitong sasakyan? Unang-una, Sir Drew, may programa ngayon si Governor Chavit Singson na Apo. napakaganda, na sumasalba ngayon sa amin, na siya ang nag-o-offer ng zero down payment. Di ba? Okay. Ho? Zero down payment, zero interest, ay rent-to-own. Kaya ako nagpapasalamat po sa ating napakagalante na ating Governor Manong Chavit, dahil siya lang ho ang yung aming siyang sa sumasalba, yung industriya ng jeepney, dahil jeep ang kanyang imamanufacture na electric jeepney. Wow! Kaya ako po ay nagpapasalamat, lalo na ho sa ating Ayan, Pangulong BBM, na talaga hanggang sa Kongreso ay talagang nagkasundo sila na ipinasana nila ngayon na unanimous na tumutulong na dapat sa mga ruta ng jeep ay 30% dapat ang tatakbo na jeep na PNS compliance. Yan ho ang ating Pangulong BBM. Kaya kami po ay talagang nakasuporta sa Speaker of the House, nakasuporta kami diyan kay Pangulong BBM at saka kay Secretary Jimmy Bautista. Dahil si Secretary Jimmy Bautista ay napakagandang kausap, talagang tao na kausap. Hindi aso, tao. Maliwanag po yan. Ayan, abangan namin by April. Meron namang mga ibang pumapasada dyan na bago, di ba, Calando? Marami na ngayon na pumapasada Marami na bago. Kaya nga ako po ang talagang aking ipinopromote. Nagtiis ako ng ilang taon dahil po yung jeep natin na pasado ng PNS compliance, Ayan, sa Makati. 2004 pa. Kaya yan inilus namin kay Madam Gloria noong panahon ni Madam Gloria, kaya lang ho ang talagang sinama ng loob ko, yung mga jeep na tinanggal na 14,000 ang ipinalit ay minibus, tapos susulatan mo ng modernized jeep. Yung di po tanga si Lando Marquez. Salamat po, Sir Radro. Alright, Calando, maraming salamat. Baka may mga panawagan ka pa sa mga kasama mo sa transport sector. Ang panawagan na lang natin, Sir Dro, ay sana ho magkaisa po sa lahat ng hanay ng transportasyon. Dahil wala pong ibang babangon sa ating bansang Pilipinas kundi tayong mga Pilipino, at ang panawagan natin, ang bagong Pilipinas ng ating Pangulong Bongbong Marcos dapat suportahan natin. At nagpapasalamat ako sa ating Pangulo na permado na po yung ating Tatak Pinoy Act. Ibig sabihin, priority ang Filipino products. Gawang diba? Pinoy. Kaya yan ho, sana ho, nakita na ni Presidente Marcos, siya lang ho ang pumirma niyang batas na yan. Yung Tatak Pinoy Act, yan ho yung batas ng Japan kung bakit ang Japan ay gumanda, yumaman, Korea, lahat ng bansang mayayaman na maraming imbensyon. Ganon po ang batas nila nagiwanawa. Kaya ako nagpapasalamat sa ating napakabait at napakagaling nating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sana po, Mr. President, ay yung inyong mga buhayan na nakapalibot ay kakusin nyo na lahat. Salamat. Alright, salamat Calando. Sa iyong oras, magandang umaga. Good luck at good morning. Ingat kayo dyan. Salamat. Alright, ang inyo pong narinig si Orlando Calando Marquez, ang Pangulo po ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, so LTOP. Sa pagpapatuloy po ng ilang pa mga balita, nakasabat na naman ang Bureau of Customs
ng bulto-bultong pinatuyong high-grade marijuana o kush na isinilid sa 6 na balikbayan boxes. Meron na naman. Parang nung isang araw, meron din. Aabot sa 132.3 kilos ang timbang ng mga illegal na droga na nagkakalaga ng 158.7 million pesos na ipinuslit mula Thailand. Sa Thailand din naman, kinumpirma ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio na nakakonsign kay Mary Gail Quesada at trainer Rainier Quesada sa pamamagitan ng Marcelo Lailo Cargo Forwarders ang nasabing kontrabando. Nadiskubrihan niya mga kontrabando ng Customs Intelligence and Investigation Service sa isinagawang physical examination ng mga balikbayan box sa International Container Port noong Lunes. Maharap naman sa mga kasong kriminal ang mga consignee, sender, recipient ng 6 na balikbayan box. Ronda Pilipinas. Sa iba pang balita, sinampa ng reklamong land grabbing sa Department of Agrarian Reform o DAR si Ormoc City Mayor Lucy Torres at ang City Government of Ormoc sa Leyte. Batay sa reklamo ni Zosima Alicia Larazabal, Pangulo ng Potenciano and Aniseta Larazabal Enterprises Corporation at magsasakang si Mati Grace Valencia, inagaw umano ng city government ang kanilang lupa sa barangay Bagong Buhay. Ang lupa ay pag-aari ng korporasyon pero ipinamahagi ito sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Naniniwala ang korporasyon na ang kanilang lupa ay hindi dapat isama sa Land Reform Program dahil sa isang resolusyon ng Sangguniang Bayan noon pang 1977. Maliban dito, mayroon pang mga nakabinbing petisyon sa DAR laban sa pagtatala ng lupa sa CARP. Pero nagpapatuloy umano ang LGU sa pagtatayo ng isang paaralan sa nasabing lupain nang walang pahintulot mula sa DAR. Wala pang tugon ang kampo ng alkalde maging ng pamahalaang lungsod ng Ormoc sa nasabing kaso. Ronda Pilipinas. Muli po magbabalik ang Ronda Pilipinas makalipas lamang ang ilang mga paalalang oras. 14 na minuto bago sumapit ang ganap na alas 11. Po natin ang ilang pang mga pagulat mula sa labas ng impilan. Mahigit 20 pang mga lokal na opisyal nag-over the bakod na rin sa partidong Lakas CMD. Sino-sino yung mga yan? Patrol 11 Tina Nolasco. Patuloy na nadaragdagan ang mga opisyal ng pamahalaan na nagpapamiyembro sa Partidong Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD na pinangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez. Ito'y matapos manumpa ang bagong 23 local officials bilang kasapi ng partido. Kabilang sa mga ito, sina dating Nueva Ecija 2nd District Representative Micaela Violago, mga lokal na opisyal ng lalawigan ng Pangasinan na sina Mayor Julier Rosuelo at Vice Mayor Joseres Rosuelo ng bayan ng San Carlos at Tagulawan. At Misamis Oriental Mayor Nadia Emaro Elipe, nanumpa rin si Mayor Romeo Amorado ng Manghayhayap Laguna, Mayor Vener Muñoz ng Rizal Laguna, Elmore Vita ng Nagcarlan Laguna, Mayor Ros Rizal at Vice Mayor Toti Lazaro ng Calamba City at Councilor Roy Gonzales ng City of Santa Rosa. Umaasa naman si Romualdez na ibibigay ng mga bagong miyembro ng partido ang kakayahan at pasyon ng mga ito sa pagbuo ng mga ideya na makatutulong sa kinabukasan ng mga Pilipino. Ito si Patrol 11 Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. May papabalita mga eskwelahan na posibleng kumikita o pinagkakakitaan ng Senior High School Voucher Program. Pinaiimbestigahan na. Ano kaya mga eskwelahan yan? Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Pinaimbestigahan ni Senator Sherwin Gatchalian ang mga eskwelahan na posibleng ginawang negosyo ang pagtatayo ng mga pribadong senior high school. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education na kanyang pinamumunuan, sinabi ni Gatchalian na mula noong magkaroon ng voucher program, biglang dumami ang mga private school para sa senior high school lamang. Na mayroong nagtayo ng senior high school na may technical vocational courses pero walang junior high school at walang grade level. Meron ding agresibo ang marketing, nag-aalok ng libreng uniform,
PE t-shirt, school supplies, elite school bag, libro, kagamitan na strategy para makahakot ng maraming estudyante. Ayon kay Gatchalian, paborito sa mga mag-aaral dahil maraming nakakapag-aral ng libre sa private school pero maaaring nawawala ang kalidad ng pagtuturo sa mga estudyante dahil posibleng ang garantisadong kita mula sa voucher program ang habol ng mga schools. Sa voucher program na 40 billion pesos ang budget ngayong taon at 25 to 30 billion pesos sa mga naunang taon. Nagbibigay ang DepEd ng subsidy sa pag-aaral ng mga estudyante sa mga private school para maibsan ang siksikan sa mga pampublikong paaralan. 14,000 hanggang 22,500 piso ang halaga ng voucher para sa bawat estudyante depende sa lugar. Halimbawa dito sa Metro Manila, 22,500 pesos ay binibigay. Habang pinaimbisigahan na sa mga eskwelahan, hinikayat ni Gatchalian ang DepEd na mag-ingat sa pagbabayad sa mga private school na participant sa voucher program dahil mahirap nang magpa-refund para sa natutuklasan na ghost students o undocumented students. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Mga negosyo at residente sa Maynila makikilahok naman sa isasagawang Earth Hour 24. Isa pang report mula kay Patrol 5 IAU Pangko. Hinimok ng Manila LGU na makisa sa diwa ng magaganap na Earth Hour 2024. Pangunahin na dito yung paglimita sa basura, lalo na yung mga plastic. Nagpasa na resolusyon ng Konseho ng Maynila na umihikayat sa pag-recycle at pag-reuse ng basura, lalo na plastic ng mga negosyo at residente sa lungsod. Magaganap ang Earth Hour 2024 sa araw ng Sabado, March 23 ng alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng gabi, kung kailan gagawin ng tradisyonal na pagsasara ng mga ilaw. Gayunman, kasama na ngayon sa programa ng Earth Hour ang pagtugon sa matinding problema sa polusyon mula sa mga plastik na basura. Ito ay base sa resulta ng pananaliksik ng mga eksperto ng basura ay umaabot na maging sa pinagmumulan ng pagkain tulad ng isda. Kinakitaan na kasi ng microplastics ang mga lamang dagat na mapanganib sa kalusugan ng tao. Ito yung Patrol number 5. Ay pang para sa implementar ng lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. DA naghatid naman ng tulong sa mga lugar na apektado ng El Nino. Patrol 30 Jelly Mendez sa detalye. Binisita ng Department of Agriculture ang mga lalawigang apektado ng El Nino phenomenon, partikular sa Oriental Mindoro. Kasama ng DA ang Presidential Communications Office upang maghatid ng tulong sa mga lubos na naapektuhan ng El Nino, lalo na ang mga magsasaka. Aabot sa 9 milyong pisong halaga ng tulong ang inilaan ng kagawaran na pinangungunahan ni Undersecretary for Operations Roger Navarro, Assistant Secretary Unicols Manalo, at PCO Assistant Secretary Joey Villarama. Aabot sa 100 magsasaka ang tumanggap ng tulong mula sa Barangay Teresita sa Mansalay, na isa sa mga bayan sa Oriental Mindoro na nagdeklara ng state of calamity dahil sa El Nino. Samantala, namahagi din ng 250,000 pesos ang Agricultural Credit Policy Council o ang ACPC sa 10 magsasaka bilang parte ng kanilang Survival and Recovery o ang Sure Loan Program. Naglaan din ang ACPC ng 80 million pesos na halaga para sa mga magsasaka na nais sumailalim sa loan application facilitation, kung saan ay maaaring makautang ang mga nais mag-avail ng pautang ng hanggang 3,000 piso na maaaring bayaran sa loob ng 3 taon nang walang interes at walang collateral. Bukod pa dito ay nakatakda ding mamahagi ang DA na mga binhing palay, mais at iba't ibang uri ng gulay kasabay ng fuel assistance bilang karagdagang tulong sa kanilang pagbangon mula sa pagkakalugi dahil na rin sa pinsala ng El Nino phenomenon. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ.
DWIZ Balita sa Ibang Bansa. 11 katao ang patay sa naganap na engkwentro sa Pakistan. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa mga nasawi ang 8 rebelde at 3 Pakistani security forces sa Guadarcourt. Ayon sa pulisya, nagsimula ang pag-atake nang dumating ang isang suicide bomber na sinundan ng mga rebeldeng kargado, armado ng mga granada. Ligtas naman ang lahat ng mga Chinese national na nagtatrabaho sa pantalan. Ronda Pilipinas. 5 manlalaro ng San Beda Red Lions sinuspindi sa Pinoy Liga Next Month Cup. Sports News mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pinatawan ng 1-game suspension ang 5 manlalaro ng San Beda Red Lions sa Pinoy Liga Next Month Cup. Kinalala ang mga ito na sina Joe Celso, Brian Sahonia, DJ Hawkins, Zed Etulye at Richie Kalimag. Ito ay dahil kung gugunitain, nagkaroon ng komosyon at alterkasyon sa pagitan ng San Beda Red Lions at Emilio Aguinaldo College Titans sa ilalim ng 2-minute mark ng third quarter ng kanilang do-or-die battle sa semis. Ayon sa pamunuan ng San Beda, bad timing at malaking kawalan ang pagkasuspende ng mga manlalaro dahil key players ang mga ito at ilan sa mga talagang inaasahan ng Red Lions. Bukod pa riyan, College of St. Benilde Blazers ang kanilang nakaharap kung kaya't buong puwersa sana ang kinailangan. At dahil nga underman ng SBU, natapos na ang kanilang stint sa Next Month Cup nang sila'y matalo ng CSB sa score na 91-65. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Yung bahay daw ni Kuya Will sa Tagaytay nabenta umano ng 3 bilyong piso. Alamin nga ho natin ang kabuuan ng Showbiz Report mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, maugong ang bali-balita ngayon na naibenta na ni Willie Revillame ang kanyang bahay sa Tagaytay. Ayon sa balita, tumataginting na 3 bilyong piso na ibenta ni Willie ang kanyang bahay sa isang mag-asawa na may-ari ng isang resort sa Boracay. Umano'y ang mag-asawa rin ito ang nagrenta sa nasabing bahay ni Willie noong pandemic at dahil nagustuhan ng mga ito ang bahay kung kaya't nagsabi sila kay Willie na bilhin na lang nila. Nagbiro raw si Willie ng presyong hindi bibilhin, ibig sabihin, sobrang taas ng presyo pero kinagat pa rin ang mag-asawa kung kaya't no choice ang komedyante TV host kundi ibenta ang kanyang Tagaytay house. Nagdesisyon na rin daw si Willie na ibenta na ito dahil nahihirapan na ito sa biyahe kung saan mas nag-i-stay rin daw ito sa kanyang bahay sa Puerto Galera at kailangan pa nitong sumakay ng kanyang chopper para makapunta ng Tagaytay house. Kaugnay nito, umano'y gagamitin ni Willie ang napagbentahan sa pagpasok nito sa politika. At yan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Alright, wala na po tayong oras mga katodos. Isa pong patamakot po muna natin pong bibitawan kung sino yung mga nakakatulong sa iyo sa araw na walang-wala ka. Dapat yun din ang una mong nililingon kapag nakakaluwag-luwag ka. Sa makatuwid, tumanaw po tayo ng utang na loob. At sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ Aliw 23 at sa ngalan po ng birthday boy na si Ginoong Dennis Antenor Jr. ng DWIZ Aliw Broadcasting VP for Business Development. Ito po yung lingkod Drew na sino nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na ang Yes Yes Yo. Kasama po si, andyan ba? Yes Yes Yo Topacio kasama sina Attorney Ferdy Topacio at Chewy De Guzman.
Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas.